Okay po. Good evening everyone. So let us all stand at i-ready natin ng mga sarili natin sa prayer nights. So we're gonna pray first for the opening. Let us pray. Heavenly Father, we come before you tonight with thankful hearts. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na panalangin. Thank you for bringing us here safely, for giving us this quiet moment to pause, reflect, and draw near to you. Lord, we remember your word in Luke 21:36. Be always on the watch and pray. Kaya ngayong gabi, binubuksan namin ang aming puso sa inyo. We want to stay spiritually awake, alert, and ready for your coming. Sa mundong puno ng gulo at tukso, help us stay focused on you, Lord. Alam ninyong marami sa amin ang dumating na may matitigat na dalangin. Some are tired, others are anxious. Meron ding nalalayo ang pakiramdam sa inyo. But we know, Lord, that you see every heart. You call us to come as we are. Kaya inilapit namin sa inyo ang lahat, our fears, doubts, worries, and pain. Holy Spirit, we invite you to move in this place. Kumilos po kayo sa aming kalagitnaan. Let your peace fill this room. And your love touch every person's person. Tulungan ninyo kaming manalangin hindi lang mga salita kundi mula sa aming puso na may panampalataya at pag-asa. We lift up to you our families. Lord, strengthen every side home. Pagkaisahin ninyo kami. We pray for our community, bring healing, unity, and compassion. We pray for our church, gamitin ninyo kami upang maging liwanag sa mundo. And we pray for the world, Lord. In these uncertain times, we need your mercy and grace more than ever. Lord, give us strength, hindi lamang ngayong gabi, kundi araw-araw. Sa gitna ng mga pagsubok, help us remain firm in our faith. Teach us to stand strong, to keep our eyes on you, and to live according to your will. Panginoon, this night is yours. Speak to us, change us, renew our spirits. Ang tanging hangarin po namin ay malapit sa inyo. Fill our hearts with your presence and remind us that we are never alone. Maraming salamat po, Jesus, for your sacrifice and your love that never fails. Sa lahat ng bagay, kayo po ang aming pag-asa, kalakasan at buhay. So tonight, Lord, we give everything to you. All our praise, our worries, our worship. We surrender, say, have your way. Be glorified. This prayer night belongs to you. We love you, we honor you, and we trust you. We ask all of this in Jesus' name. Amen. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus.
you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. My soul secure, your promise sure, your love endures always. My soul secure, your promise sure, your love endures always. See once again. My soul secure, your promise sure, your love endures always. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. We will worship, and I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. We will worship you, God. Hallelujah. We will worship your holy name. In this night we will sing with all our hearts, with all our strength, and with all our might, to bring you back all the glory. When the music fades and all is stripped away, and I'm simply gone, longing just to breathe some things that's offered that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, but it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Don't wicked poor, and all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is that what you have required.
living through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, but it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, but it's all about you. It's all about, but it's all about you. When it's all about you, it's all about you. When it's all about you, oh, say, you are the love of my life, and you are the hope that I cling to. You mean more than this world to me, and would trade you for silver and gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. I couldn't take one step without you. I could never go. I couldn't breathe one breath without you. I don't have the strength to make it on my own. And you are the love of my life, and you are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver and gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything, and you are, and you are my everything. Wouldn't trade you for silver and gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. We give you back all the glory, Lord God. We give you all the praises you deserve. Hallelujah. In Jesus' name. Good evening po sa inyo lahat. Kamusta na po tayo? Lalo na sa panahong ito, no? Nakikita natin na laging laman ng news yung kaguluhan between Israel and Iran. At nakisawsaw pa po
ang US. No? Lalong natakot ang mga taong nakakabalita, nakakarinig ng news. Nung isang umaga po, nagising ako, sa tapat po namin, nagkikwentuhan yung aming kapitbahay habang namumuhan ng bunga ng mulberry. Nagising po ako na pinagkikwentuhan nila yung mga kabalisaan. Kataasan, pagtaas ng presyo ng gasolina, maraming pagtukol sa eskwela ng anak, at naisingit pa yung ang kaguluhan ng pagkakasali ng US dito sa gulo ng Iran at Israel. So, ang sabi nila, natatakot sila, baka ito na raw po yung simula ng World War III. No po, natatakot daw po sila dahil maliliit pa yung kanilang mga anak. Ang sa loob-loob ko naman ay natatakot kayo sa World War III. Pero hindi kayo natatakot sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. So yun po, sa senaryong yun, na sila'y takot na takot. Sila yung mga takot na sa mga kaguluhan sa mga gera, lalo na pag dumating ang ating Panginoon, na tiyak na darating. The coming of Jesus ay tunay na mangyayari ito. Kayo po, tanungin ko pa po kayo, handa na po ba tayong harapin ang pagdating ng ating Panginoon? Amen. Yung iba po, may narinig ako na hindi pa raw. So kung tayo po ay hindi pa handa, di ba Kuya Nonoy? May mga pinag-aaral pa tayo. So, siguro, ito po yung ating ito yung gabing mapag-aaralan natin sa sinabi ng ating Panginoon. No? Ang title po ng ating pag-aaralan ay ayan po, Be careful, be watchful, and prayerful. Ito po ay makikita natin sa Luke chapter 21, verse 34 to 36. Ito po yung teksto natin. Bigyan ko lang po kayo ng konting background kung ano po yung Book of Luke na ito. No? Ito po yung nakita natin doon sa pangyayari sa Luke 21. Ito po yung pangyayari na kung saan ang mga disipulo at ang ating Panginoon ay nag-uusap-usap tungkol sa kagandahan, grandiosong templo sa Jerusalem. Sabi ng ng kanyang mga disipulo, siguro may mga kasama pa rin silang ibang tao. Opo. Yung bagay na nakadikit, yung mga batundo, ay napakaganda. At ang mga ornamental dito ay ipinaghandaan ng tao at ibinigay sa templo upang magawa ang templo. So, ang sabi ng ating Panginoon, kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong ang lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho at walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Apo? Ito po yung second magiging kalagayan ng Jerusalem sa pagdating ng araw. At ito po ay nangyari noong 70 AD. Siguro po kung nasusubaybayan nyo, yung Friday worship natin nung nakaraan, na nagtuturo ang ating mahal na pastor, ay dito tinatalakay yung second coming of Jesus. Na ito'y nakikita natin na katiyakan na darating at mangyayari ang mga bagay na ito. Ang Jerusalem po ay tinitingnan ng buong mundo as a model. The final judgment of the world ay masasalamin dito sa Jerusalem. At dito mangyayari ang lahat ng kaganapan
batay sa pagkakasulat sa Biblia. Ang sabi ng Panginoon at siya ay babalik rin. No? Ito naman yung pinangahawakan nating mga Kristiyano. Mga taong nakakilala at naniniwala at inilagak ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. At ito nga, ang kanyang pagbabalik ay ito ngayon yung inaabangan natin. The fall of Jerusalem show us what the final judgment will look like. At ang paghatol ng Diyos ay tiyak na darating sa bawat tao. Paano tayo tutugon dito? Kaya nga po, in verse 12 ng Luke 21 up to 15, Jesus said that He will tell the people how can be rescued. And in verse 34 and 36, ito na yung mga bagay na inihayag na ating Panginoon kung paano tayo maliligtas. Ang sabi po diyan, sa verse 34, be careful, or your hearts will be weighted down with dissipation, drunkenness, and the anxieties of life. And that day will close on you unexpectedly like a trap. So, dito inihayag ng ating Panginoon na mag-ingat tayo sa tatlong bagay na sinabi niya. Dissipation, drunkenness, and the anxieties of life. Inihayag ng ating Panginoon ito sa mga tao na naroon nakausap niya. Siguro, ito yung mga should be apostle niya. Yung mga apostol na pinili niya. Ng mga taong sumama sa kanya at nakikinig ng kanyang mga salita, mga aral sa templo. Magkakasama po sila. At ganun din ho, tayong mga iniwanan ng kanyang salita, base po sa Biblia na nakasal dito. Dito natin makikita na mag-ingat tayo sa tatlong ito. Dissipation. Ano po ba yung dissipation? Dissipation po ay ang pagbuhay na inilaan mo o sinayang mo para ikaw ay magkaroon ng kaaliwan o sinasatisfy mo yung laman. Yung buhay na wildly living. Ito po yung dissipation. Sa madaling salita po, sa atin ngayon, sa taguri ng salitang kanto, ito yung buhay na walwal. Di ba po? Ito yung makikita, ito yung didiscuss o nakita natin, kung nabasa natin, sigurado naman po nabasa natin, yung prodigal son. Kung saan nagbuhay wild yung taong ito. Ito yung pinakaiingatan ng, sabi ng Panginoon, pakaingatan nyo ito. Buhay na ganito. At sumunod po yung drunkenness. Buhay na inialay mo sa paglalasing. Di ba ba? Ganoy. Hindi naman tayo ganyan, di ba? So, ito yung mga bagay, mga ugali na kinasisiyan ng alaman. Ang paglalasing. No po? Ang paglalasing, ito'y nagdudulot ng kababaang paggagang sa iyo ng tao kapag ikaw ay nalasing. Diba? Kung ano, kasi po pag intoxicated ka na ng isang alak, talagang kung ano-ano na yung magagawa mo. Diba po? At ang pangatlo, the anxieties of life. Ito po, yung pagkabalisa natin sa lahat ng bagay tungkol sa ating buhay. Ito yung mga bagay na lagi kang taranta, lagi kang iniisip, lagi mong pinangungunahan kung anong mangyayari. Nagkakaroon ka ngayon ng kabalisaan. Nagkakaroon ka ngayon ng hindi pagkatulog sa gabi, no? Pagkapuyat na nakakatulog ka, mga
alas 3 na ng madaling araw. At ito, makikita natin sa katayuan ng pagkatao o sa kaanyuhan natin. Gusto nyo bang dumating ang ating Panginoon? Ang ating aibag hanggang dito? Di ba po? Hindi. Gusto natin datnan tayo ng ating Panginoon na doon pa rin tayo sa anyo ng kung saan ginawa tayo. Di ba po? Sabi rito, in these three acts are all unworthy. Hindi kalugod-lugod ng pamumuhay o hindi kalugod-lugod ito sa ating Panginoon. It's surely you will suffer moral and spiritual degradation. Yung ating moral, yung ating spiritual, madidegrade ito. At makikita na lang natin, ang kapag in-entertain natin ito sa ating buhay, ginawa natin ito, siguradong malilihis tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. At tiyak yan na mamimiss out natin ang pagdating ng ating Panginoon. Dahil ito rin ang magbibigay sa atin ng yung mga gawain to ay magbibigay sa atin ng mga bagay na lilihis ka. O ito na magiging priority mo sa buhay, hindi na ang Panginoon. At isa pa, sa tatlong magkakamag-anak na yan, dissipation, drunkenness, and anxiety supply, magkakamag-anak po yan, magpipinsan yan. Meron pa po silang pinsan sa tuhod. Ito po yung kayabangan, kahambugan. Abo. Dahil po, sabi ng ang kahambugan ay hindi mo na yung kahambugan ito ay nagmamataas ka na. At sinasabi mo sa iyong sarili na hindi ko na kailangan ng Panginoon. No? Nalaso na yung buong mong pagkatao, buong isipan dahil sa kahambugan ito. Na hindi mo na kailangan ng Panginoon sa iyong buhay. Binulag ka na ng mundo. Iniisip mo na napakasarap ang mga ino-offer ng mundong ito. Ang mga kalayawan, katanyagan, at karangalan. Mga bagay na nasasatisfy ang iyong laman. So, ito yung nakita mo na napakasarap ng buhay na ganito. So, bakit? Kailangan ko pa ang ating Panginoon. Kung ako'y na-bless naman, sabi dito. Jesus also reminds us to be humble. Always. Magpakumbaba. Kasi ang nagpagmamataas ay di kalugod-lugod sa Kanya. Wala pong Kristiyano na ligtas dito sa pagmamayabang. Lahat ng tao ay di exempted sa ugaling ito. Dapat po nating ibihis ang pagpapakumbaba, humility sa ating buhay upang maging ligtas tayo sa mga kasalanan, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ibihis daw natin po ito, ang humility sa ating buhay. Ito'y sinabi in 1 Peter chapter 5, verse 5, clothe yourself with humility toward one another, for God opposes the proud, but give grace to the humble. Ibihis natin ang pagpapakumbaba, tulad ng Panginoong Jesus. Siya'y nagpakumbaba. Huwag po natin isipin na tayo'y mature Christian. Matatag na akong Kristiyano. Siguro hindi na ako mabubuhay. So, sa ating sarili, isipin natin na di na natin kailangan ng Diyos. Kayabangan kung bakit ibinagsak ng Diyos si Lucifer, di ba po, dito sa lupa. Kaya lagi nating bantayan ang ating mga puso, dahil ang ating mga puso, ito po'y napaka-traidor. Kailangan nating turuan natin
itong laging magpakumbaba ang ating puso, turuan nating magpakumbaba. Dahil ang pagmamataas na nagmumula sa ating puso, sa ating isipan, ay babagsak ng ating Panginoon. Ito'y paalala na mula sa ating Panginoon. Ito'y makikita natin, kung ating babasahin, sa 1 Corinthians 10:12. Sabi rito, therefore, let anyone who think that he stand, take heed, lest he fall. Kaya nga, mag-ingat kayo kung sino man ang nag-aakala na siya'y nakatayo. Baka siya'y mabuwal. Ito, ingatan daw po natin yun. So be careful. Sabi rito sa verse 34, be careful in living for Jesus. Beware of spiritual danger which we Christian are exposed. Exposed po tayo dyan. Tayo po ang tinatarget ng kalaban. Mga bagay nagbibigay kabalisaan sa araw-araw. Yun din po, no? Anxieties of life. Mga bagay na gusto nating makamit. Mga bagay na nakapag-alis ng focus natin kay Jesus. Ito yung mga bagay na temporal. Na gustong-gusto talaga nating i-satisfy yung laman natin dito eh. Isipin natin ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa atin. Our final redemption, the new heaven and earth, the coming of the kingdom of God. Ito dapat nating pagtuunan. Paano po natin pagtutuunan ito? Mula sa temporal na bagay, gawin natin yung pagtuunan natin ng pansin, yung mga eternal na bagay para sa ating kaligtasan sa ating Panginoon. I-focus natin kay Jesus ang ating mga paningin. Isipin natin ang mga bagay na inihanda sa atin ng Diyos. Ito po. Ang mga bagay narito sa lupa, ang lahat ng ito ay aalisin ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus, sa kanyang paghahari dito sa lupa. Be careful in living for Jesus. Trust Him, have faith in Him, and always obey. Be with Him to the last day. Sabi rito. Be careful, baka maiwan ka sa kanyang muling pagbabalik. Be always ready, na baka datnan tayo ng hindi handa. Darating ang ating Panginoon na di natin inaasahan. Ang kanyang pagbabalik ay walang nakakaalam, kundi ang Diyos Ama lamang. Sinabi po yan sa Matthew 24 verse 36. No one knows about the day or hour, but even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Siya lang po yung nakakaalam kung kailan babalik ang ating Panginoon. Kaya po, dapat tayong maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ayaw nating madatnan tayo na hindi handa at nakikiumpukan tayo dun sa mga hindi kaaya-ayang mga gawain dito sa mundo. In verse 35, sabi po rito, for it will come upon all those who live in the face of the whole earth. Ito po raw ay darating sa lahat ng mga tao dito sa balat ng mundo. It will come to pass, His second coming will witness by all the people in this earth. In 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, sabi rito, for the Lord Himself will come down from heaven. Makikita natin, bababa ang ating Panginoon. With a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. So napaka-grandioso yung pagbaba ng ating, dramatic yung pagbaba o second coming na ating Panginoon. At ito'y mawi-witness ng lahat ng tao dito sa mundo.
Ang pangalawang pagdating ng ating Panginoon Jesus ay gusto nating masaksihan. At nais nating makasama sa Kanya. Hindi lang masaksihan, gusto nating masaksihan, gusto rin nating makasama sa Kanya. Doon sa sa paghahari niya dito sa lupa. Dahil ang Kanyang pangalawang pagbabalik, ito'y hinahangad natin sa ating buhay, no? Bilang isang Kristiyano, mula nung tinanggap natin ang ating Panginoon, ito na yung ultimate goal natin na makasama tayo ng ating Panginoon sa new heaven and earth. Ang pangalawang pagdating ng ating Panginoon ay dapat nating aabangan. Kung paano natin tinanggap ang ating Panginoon sa ating buhay, dapat abangan natin ang kanyang pagbabalik at hindi tayo ma-sidetrack o hindi tayo mapabilang doon sa mga taong wala sa ating Panginoon. And the second lesson, ito'y makikita natin, the second lesson that Lord Jesus teach us ay makikita natin sa verse 36. Sabi rito, be always on watch and pray that you may be able to escape all that about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man. In verse 36, sabi rito, always on watch and pray. Dito po yung text po natin. Diba? Watch and pray. Be on watch. Sabi rito, yung unang-unang sabi niya, be on watch. Always, sabi rito. Hindi naman sinasabi ng ating Panginoon na huwag na tayong matulog. No? Sabi rito, it means that we must spiritually alert. Alerto tayo sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Be on guard in action. Yung action natin, yung mga gawain natin, yung mga ugali natin, bibigyan natin ito ng panahon upang ito'y rendahan. In order not to fall into the temptation, para hindi tayo mahulog doon sa mga tukso na ino-offer dito ng mundo. That the devil or Satan is always around. Is always around us, near us, and always ready to attack on us. Nandyan po yung devil, yung si Satan, na laging nakaabang sa atin. So dapat maging alisto tayo. Be alert. Rendahan natin ang ating ang puso, ang ating isipan upang hindi tayo mahulog sa patibong ni Satanas. Nandiyan po yan kasama po natin yan sa ating pamumuhay. Laging nakaabang yan. Para yung leon na umaatungan. No? Laging ready po yan No? Sabi, always ready to attack us. We have the duty to fight our treacherous heart, yung duty natin na rendahan natin yung ating puso. Dahil ang ating puso, ito'y taksil. No? Taksil nga raw po ang ating puso Kung hindi natin re-rendahan ang ating puso, mahuhulog talaga tayo sa kasalanan. And sabi, and the world that wants to trap us, lalong-lalo na yung sa paligid natin, yung mundong ito, na lagi tayong gustong i-corner. No? At pag na tayo'y na-corner na ng mga kaaliwan, kasarapan dito sa mundo, tiyak malilimutan, masasidetrack na tayo sa ating pag-aabaw sa ating Panginoon. So dapat labanan natin ito. So we must put all the whole armor of God. Ibihis po natin, di ba po? Ibihis natin ang kasuutan upang mapaglabanan natin ang mga atake sa atin ng devil. The whole armor of God. And beware in spiritual
sleepness. Yung ating daw, yung spiritual natin, wag natin itong mag-ingat po tayo. So in 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, sabi rito, so then let us not be like others who are asleep, but let us be alert and self-controlled. And be watchful. Let us all be alert. Be attentive to our spiritual, in every spiritual matters regarding sa ating buhay. Maging alerto tayo. And then also in verse 36, we must also to pray with the Spirit to help us. We must watch and pray. Hindi natin magagawa kung wala ang gabay ng Espiritu sa ating pagdarasal. Hindi natin maililid ang ating pagdadasal kung wala ang Espiritu Santo na gumagabay sa atin paano magdasal. Ang Espiritu Santo ay siyang nagtuturo sa atin kung paano manalangin at paano tayo dapat lumapit sa trono ng ating Panginoon. Puspos ng pagpapakumbaba at pagsusumamo sa Diyos. May malinis at dalisay na puso dapat sa paglapit natin sa ating Panginoon. Sabi rito na ang ating pagdarasal sa Kanya, ang paglapit natin sa ating Panginoon, ay dapat taimtim ito. Ito'y gawin nating lifestyle natin sa ating buhay. Mula umaga, pagkagising natin, we should praise God, give thanks to Him. Dahil binuhay pa tayo. Diba po? Dahil ang tangi lang nating maihahandog sa ating Panginoon ang pasasalamat sa Kanya. Dahil wala naman po tayong magagawa. Ang ating Panginoon ang siyang nagsusustain sa atin. Sabi po rito, for our attitude that seek to flee worldly sin, dapat po natin pag-pray yun. Focus on serving God. Focus on all works of the church. Tumulong tayo sa gawain ng iglesia natin sa pag-glorify sa ating Panginoon. Pray that we keep going with Jesus to the very end. Pray that we resist temptation that the world may offer. Ang pagiging mapagbasid na tao ay isa ring taong papanalanginin. So, lagi siya nalangin. Kasi pag nagbasid siya, gusto niyang ipanalangin yung mga hindi tamang nakikita niya. So, magkasama po yan. Upang ang mga bagay na ito ay malayo na magbibigay dahilan upang hindi tayo makasama sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Pray that we will not focus on temporal things. Instead, pray that we will be with Jesus in eternal life, in the new heaven and earth, in a place with no more tears, no more distress, no more condemnation, no more judgment, no more death, and no more sins. Ito po yung ating target. Ito po yung ating layunin na makasama tayo sa ating Panginoon. Watch and pray that na wala nang makapaglalayo sa atin sa Panginoong Jesus. Watch and pray that you may lift your head high, able to stand before the Son of Man. Be prayerful. In conclusion, as we await Jesus' return, always be in mind Luke 21 verse 34 to 36. Be careful on your living as you await His return. Be watchful always, so that we won't miss His return. Always guard yourselves for spiritual sleepiness. And let us pray
always that God give you courage and strength that we can stand before the Son of Man, saying, "Here I am, Lord, take me with you." To God be the glory po. Amen po. Amen. Salamat po, ating Panginoon. Thank you, Lord, sa iyong salita sa gabing ito. Ready na po ba tayo sa second coming ng ating Panginoon? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, tumayo po tayo lahat bilang paggalang sa ating Diyos at damhin po natin ang kanyang presensya sa gabing ito. Sapagkat tayo po ay hihingi ng mga panalangin sa Kanya. At of course, hihintayin po natin ang kanyang katugunan. Nais ko pong ipanalangin ang ating bansa at ang bansang Israel. Let me read Psalm 24 verse 3 to 4. Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in the holy place? The one who has clean hands and a pure heart. Tumungo po tayo at dahil po natin ang presensya ng ating Panginoon. Heavenly Father, we come before you with heart burdened for our country, Philippines. We lift up our land before you, praying for peace among nations and a restoration of righteousness and integrity within our hand. Nilalapit po namin sa iyo ang lahat ng plans and programs ng aming pamahalaan. At harinuang pagkalooban mo ang lahat ng mga tauhan ng aming pamahalaan na makiisa sa tapat na layunin. Sa layunin ito sa pangunguna ng aming Presidente Ferdinand Marcos Jr. The plan for the year 2025-2026. Ang plano for the deep economic and social transformation ng aming bansa para po ito sa muling pagsasagawa at pagtaas ng antas ng ekonomiya ng bansa. Job Creation Project para sa karagdagang trabaho para sa mamamayang Pilipino. Pagsasagawa at bilisang pagkilos ng gobyerno sa acceleration poverty reduction upang mabawasan ang sanhi ng kahirapan. Hiling din po namin na may sakatuparan ang pagbabalik ng religion subject sa mga paaralan upang mga bata ay mamulat agad sa iyong mga salita. Dalangin din po namin na makiisa sa layunin ito ang mga magulang ng bawat pamilya to help our government to mentor our children and young people, to facilitate in reading the Bible to them and to obey the Word of God. Remind our government officials to use correct strategies and pattern for the development of plan and project with dignity. Katugpuin mo po ang mga pangailangan ng aming bansa at kaming mga mamamayan. Maraming salamat po, Ama. Tinataas po rin po namin sa iyong harapan ang lungsod ng Israel sa nagagarap na gera. Sabi mo po sa 2 Peter 3, verse 10 to 11. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating ng isang tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng malakas na ugong. Matutupok ang araw, bituin at buwan. Ang mundo at ang lahat ng naririto ay mawawala.
verse 2, verse 11, at dahil sa ganito, ang mga magiging wakas ng lahat ng bagay. Mamuhay kayo na may kabanalan at sikapin ninyong maging mga Diyos. Father, we commit to you the nation of Israel in your loving hand. We do not know which pattern you are using, but we are sure that this is the test for the faith. Father, we ask for the divine wisdom and discernment for their leaders. Prime Minister Benjamin Netanyahu, let him make decisions that align with your will and to promote the well-being of the Israelites. Lord, we pray against the influence of darkness and evil in the nation. Ganyan din po ay pinapanalangin din namin ang Prime Minister ng Iran, si Masoud Pezeshkian, na ang dalawang leaders na ito ay magpakumbaba na lamang sa bawat isa, magpatawaran, alisin na po ng bawat isa sa kanilang puso ang galit o paghihiganti, hinanakit, selos na nagdulot ng pag-aaway, na naging sanhi ng gutom, uhaw, walang masisilungan, stress at panik, at pagkitil ng mga buhay. Kaya sa ngalan ng iyong anak na si Yeshua, aming Ama, Yod Ibaghed, wala pong imposible. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen po. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. And as I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place.
You're worthy to be praised tonight, Lord, as we continue to pray in your presence, O God. Let's pray for our church leaders. In Psalms 5:12, surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Lord, we pray that you will go before our church leaders, preparing the way in making crooked paths straight. May your favor rest upon them, leading to divine appointments and impactful ministry. Amen. Tayo po'y manalangin. Loving Father, I thank you for our church leaders, our pastors, that you have appointed, Lord. I pray that they will love Jesus with all their heart, their soul, mind, and strength, that their ministry will never steal from them their first love to our Lord Jesus Christ. I pray for passion, conviction, and dedication for their calling, and to Jesus Christ. I pray that they will walk in confidence and in humility. I pray for encouragement in their faith and ministry, and against those who attack or speak evil against them. I pray that the teaching and preaching will be accurate, true, bold, encouraging, anointing, and Christ-centered. And I pray that God will guard them from any harm and depression. I pray that they will never fail to envy, jealousy, insecurity. And I pray for their holiness and purity. And I pray that against lust, affairs, love of money, and pride. I pray for rest spiritually and physically, that they know that it's not their ministry they are leading, but God's. I pray that they will finish better than they started. I pray they will take time to spend time with their families, and to find peace and joy. I pray for God to raise up people around them, to assist them, serve them, honor them, encourage them, pray for them, and protect them, Lord. I pray that the ministry, the teaching, and the preaching will lead them, will never become a chore for them, but it will always be a joy and blessing to serve the Lord and His people with kindness and gladness, and that they will enjoy every aspect of leading, whether easy or hard, for the glory of God. All these things, Panginoon, we give glory through your Son, Jesus Christ, our Lord, our Savior. Amen. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you the center of it all. At the center of it all. Jesus be the center of my life, and Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters.
to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. And Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Oh, Jesus, the name of Jesus. Jesus, we sing, Jesus. Jesus, oh, the name of Jesus. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From our hearts to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Sing once again. From our hearts to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. From our hearts to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Manalangin po tayo sa ating panalangin ng pamilya at komunidad. Aming amang Diyos na sa langit, maraming salamat sa biyaya ng aming pamilya. Salamat sa bawat membro na iyong ipinagkaloob. Sa pagmamahal, pagkakaisa, at kasamang lakas sa bawat araw. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon upang humingi ng gabay at proteksyon para sa aming sambayanang. Pagkaisahin niyo po kami sa pagmamahal, ituro sa amin ang pagpapatawad at pag-unawa sa isa't isa. Purihin ninyo ang aming tahanan ng kapayapaan, ng kagalakan sa gitna ng pagsubok at ng panampalataya sa bawat hamon ng buhay. Ilayon niyo po kami sa anumang kasamaan at patnubayan ninyo kami sa tamang landas. Pagpalain niyo ang aming mga magulang, bigyan ninyo sila ng lakas at karunungan. Basbasan ninyo ang mga anak upang sila ay lumaking may takot at pagmamahal sa inyo. Naway maging liwanag ang aming pamilya sa aming komunidad. Isang tahanan na nagsisilbing patutuo ng inyong kabutihan. Maging sentro po kayo ng aming buhay.
sa lahat ng aming plano, pangarap at layunin. Aming Amang nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pagkumbaba at pusong nagkakaisa. Maraming salamat po sa biyaya ng aming komunidad, sa aming mga kapitbahay, kaibigan at bawat pamilyang bahagi nito. Salamat sa pagbubuklod, sa pagtutulungan at sa pagmamahalan. Panginoon, patuloy niyo po kaming pagkaisahin. Pawiin ninyo ang anumang alitan, inggit at pagkakahiwalay. Palitan ninyo ito ng pag-unawa, kapayapaan at malasakit sa isa't isa. Idinadalangin po namin ang mga nangangailangan sa aming paligid, ang mga may sakit, nawala ng trabaho, nalulungkot at nawawala ng pag-asa. Kayo po ang magbigay ng kagalingan, kalakasan at liwanag sa kanilang landas. Gamitin niyo po ang bawat isa sa aming bilang daluyan ng iyong pag-ibig. Ituro niyo po sa amin kung paano tumulong sa kapwa ng bukal sa loob. Bigyan niyo po kami ng mata upang makita ang pangailangan ng iba at puso na laging handang magbigay at maglingkod. Panginoon, maging tahanan po ang aming komunidad ng iyong presensya. Maging sentro po kayo ng bawat pamilya, paaralan, simbahan at opisina. Tinataas po namin ang aming pamalaan at mga namumuno. Bigyan niyo po sila ng karunungan at integridad sa paglilingkod. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. As we sing this song po, pwede po bang mag-round po tayo and let's hold hands together as one family. One big circle po. Hala, may solar eclipse. Kung alam niyo po yung song, please sabay lang po. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, bind us together in love. There is only one God. There is only one King. There is only one body. That is why we sing. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, bind us together in love. There is only one God. There is only one King. And there
Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, bind us together in love. Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, pwede na po kayo humarap dito. Pwede na po kayo bumalik. Praise the Lord. Minsan pa po, palakpakan natin. Nagagala ang Diyos sa ating mga kapatid. Tayo po'y sumandaling manalangin bilang pagsasara po ng gawain ito, a prayer night. Let's bow down and close your eyes. Aming Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay buong pusong nagpapasalamat sa iyo. Sapagkat binigyan mo kami ng gabay, patnubay. Walang iba kung hindi ang banal na Espiritu na ipinangako mo sa amin, Amang Banal. Maraming pong salamat. Pagpalain mo po, Panginoon, ang amin pong gawaing pananalangin. Dakilang Diyos, Ikaw ang gumagabay sa amin, Ikaw ang lumuluhog sa amin. Kaya namin nagagawa ang manalangin ng may pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, pagsambag, pagdakilan, karangalan. Ito po ang amin nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. And amen. Beloved brothers and sisters, as we close this sacred time of prayer and worship, may our hearts remain tender to the voice of the Holy Spirit. And may the fire ignited in this place continue to burn brightly in our daily walk with God. Let us not leave this night unchanged. As we have drawn near to God, He has drawn near to us. The peace you feel now, the strength you receive, the burdens you lay down, these are not just for tonight. They are reminders that God is alive, moving, and calling us deeper. May the fragrance of your prayers rise like incense before the Lord, and may the oil of His presence rest richly upon you. The God who heard your whispered petitions and your thunderous praises is faithful and true. May He guard your hearts with peace, illuminate your path with wisdom, and still within you a boldness that reflects the very heartbeat of heaven. May you wake each morning clothed in mercy, walk each step in the rhythm of His Spirit, and lay your head down each night wrapped in His unshakable love. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forever. Don't let tonight be a moment
let it be a movement. Let your homes be houses of prayer. Let your decisions reflect God's voice. Let your lives be living testimonies that Jesus is Lord. As the Apostle Paul said, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Go now with this assurance, the Lord your God is with you. He is mighty to save. He takes great delight in you. He will quiet you with His love, and He will rejoice over you with singing. Let your intercession become intervention. Stand in the gap, not only in prayer, but in action. Let your unity become community. Reflect the love you shared tonight to those who have yet to know it. Let your fire become light, not for a spectacle, but for guidance in a world stumbling in darkness. Do not tuck away what was stirred in you. Let it grow. Let it lead. The night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Go now as vessels filled to overflowing, not empty cups begging for drops of grace, but fountains releasing streams of living water. The world waits not for another prayer meeting, but for the fruit of a people who have truly met with God. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. God bless us all. Meron yung phone-in request. Birthday daw po ni Kuya Ronnie. Rudy, sorry. At gusto daw pong ipag-pray. Pwede bang please come forward to be recognized para alam namin kung sino yung magpapakain sa amin. Kuya Rudy, happy birthday. Happy birthday, Kuya. God bless you. Pag-pray mo na lang. You look like 27 years old. Samahan niyo po ako ipag-pray si Kuya Rudy. Aming Ama, na siyang may likha ng buhay ng bawat isa sa amin, sa iyo kami nagmula. Kaya't ipinagdiriwang po namin ang regalo ng buhay na kaloob mo, na sa bawat araw na kami ay gumigising sa umaga, ito ay isang masaganang pagpapala na. Maging sa kalakasan na patuloy mong ipinagkakaloob at kakayahan namin na magkaroon ng hanap buhay, sa iyo lahat nagmumula ito. And having said that, Lord, pinapanalangin po namin lahat ang aming pong kapatid si Kuya Rudy sa mga oras na ito, na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, celebrating life that you have given him. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo siyang bigyan ng kalusugan at kalakasan at patuloy na ingatan upang maitaguyod niya sa marangal at maayos na paraan ang kanyang buong sambahayan. Pagpalain mo ang pagdiriwang niya ng kanyang kaarawan, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay, asawa at mga anak. Salamat po sa kapatid namin ito at pagpalain mo po siya sa lahat ng oras.
Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen. Amen. God bless you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy Praise God. All glory to our living and loving God for His mighty presence within our midst. Maraming salamat mga kapatid sa inyo pong pagdalo at ina-acknowledge din po namin at wini-welcome ang pagdalo ni Miss Nora Gedonzo. Pakitaas po yung kamay ni Miss Nora Gedonzo. Welcome po sa COD Bacoor Church. Gusto ko rin pong pasalamatan yung mga ginamit ngayon, lingkod para sa gawain natin. Salamat po Pastor Dante, Pastor Ed, the ushers, praise and worship team, Brother Arnold, Brother Henry, Brother Henson, Brother Elmer, Brother Nonoy, the band team, multimedia, sound tech, and si Kuya Makmak. Salamat din po Ate Lily. All glory to our living and loving God. God bless us all. Maraming salamat.